Ang liyab ng pag-asa sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Kailangang malaman ng Pilipinas kung sino talaga sila, huwag mag-ilusyon. Ganyan kami kinutya ng Beijing. 8 buwan ang lumipas at ang buong mundo ay natigilan. Ang watawat na may araw at mga bituin ay iwinagayway sa ibabaw ng isang natural gas field na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Sa loob ng 2 taon, maging ang mga Amerikano ay sumuko na. Ngunit ang malalim na karagatan na nasakop ay ang West Philippine Sea. Ang pinakanakakagulat na reaksyon ay nagmula mismo sa loob ng China. Huwag ninyong galawin ang Pilipinas. Ang buong kwento ng hindi kapani-paniwalang pagbangong ito ay malapit ng ibunyag. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe, i-like at mag-iwan ng komento na Pilipinas, sulong upang suportahan ang ating bansa. Ang ugong ng mga elisi ng helicopter ay napakalakas na pakiramdam ko ay sasabog na ang aking eardrums. Tumingin ako sa bintana, sa walang katapusang asul na kalawakan ng West Philippine Sea. Isang dambuhalang istruktura ang unti-unting lumitaw. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ko. Sa loob ng 28 taon sa industriya ng offshore engineering, nakakita na ako ng hindi mabilang na mga oil rig. Ngunit ito ay ibang-iba. May taas na 127 metro, kasing lapad ng 3 pinagsama-samang football field, isang deep water gas extraction platform na naglalaman ng 500 bilyong metro kubiko ng natural gas ang nasa harap ko. At sa pinakamataas na tuktok nito, isang watawat ang buong pagmamalaking iwinawagayway ng hangin, ang watawat ng Pilipinas. Ako si Jose Reyes. Sa nakalipas na 28 taon, ako ay isang Senior Project Director sa Deepwater Development Division ng Palawan Energy Corporation, PEC, ng Pilipinas. Mayroon akong master's degree sa Petroleum Engineering mula sa isang kilalang universidad sa Amerika at nakilahok na ako sa mga proyekto sa buong mundo, mula sa mga oil fields sa North Sea hanggang sa Gulf of Mexico. Sa edad na 54, akala ko'y nakita ko na ang lahat. Ngunit sa sandaling makita ko ang watawat na iyon na may araw at mga bituin, nanuyo ang lalamunan ko. Direktor, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng isang batang engineer na katabi ko. Umiling ako. Hindi ako ayos. Nanlabo ang aking mga mata. Lumapag ang helicopter sa helipad ng rig. Bumukas ang pinto at isang bugso ng mainit na hangin na may amoy ng langis, bakal at alat ng dagat ang pumasok. Dahan-dahan akong bumaba. Ang matibay na sahig na bakal ang sumalo sa aking mga paa. Hindi ito panaginip. 12 taon. Eksaktong 12 taon na ang nakalipas, umiyak ako sa mismong karagatang ito. Iyon ay noong pinalibutan kami ng mga barko ng Chinese Coast Guard at napilitang sumunod sa utos na umurong. Nangako ako noon na babalik ako, na itatayo ko ang ating watawat sa karagatang ito. Ngunit sa totoo lang, halos sumuko na ako. Sinabi ng mga Amerikano na imposible. Umiling ang mga Norwegian. Ang mga nangungunang offshore engineering company sa mundo ay umatras lahat. Sinabi nila na masyadong matindi ang hadlang mula sa China at ang lalim na 2,800 metro ay isang technical na limitasyon. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas. Sa loob lamang ng 8 buwan, naglakad-lakad ako sa rig. Sa lahat ng dako, abala ang mga Pilipinong inhinyero. Sa kanilang mga helmet, nakalagay ang logo ng Aguila Heavy Industries, AHI, at ng joint venture na Palawan Petro. Naghahalo ang mga salitang Tagalog at Ingles. Direktor Jose, isang pamilyar na boses. Lumingon ako, si Andres Cruz, ang site commander ng AHI, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Ngunit ang ipinakita niya sa nakalipas na 8 buwan ay kabaligtaran ng kanyang katahimikan. Welcome po. Inilahad ni Andres ang kanyang kamay. Kinuha ko ang isang magaspang at makalyong kamay. Ang kamay na namuno sa 2,400 na tao sa dagat sa loob ng 8 buwan. Andres, sino ang nagtaas ng watawat na iyon? Itinuro ko ang tuktok ng rig kung saan iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas. Sandaling natahimik si Andres at pagkatapos ay nagsalita. Ang pinakabata sa aming team ang nagtaas nito, isang welder na 24 anyos. Sabi niya, ito ang unang beses niyang magtrabaho sa isang international project at gusto niyang personal na itaas ang watawat, kaya pinagbigyan namin siya.
Tumango ako. 20 anyos. Direktor, sabi ni Andres, 1 oras mula ngayon, magaganap ang unang pag-aapoy ng flare. Gusto niyo po bang manood kasama namin? Hindi ako makasagot. May bumara sa lalamunan ko. Sa halip, tumango ako. Daan-daang bilyong dolyar. Iyan ang tinatayang halaga ng gas field na ito. Isang yaman na hindi nagalaw ng 3 bansa, Pilipinas, Malaysia at Brunei, sa loob ng 20 taon. Palaging inaangkin ng China ang karagatang ito bilang sa kanila at kami ay nanonood lamang. Ngunit ngayon, iba na. Hanggat iwinawagayway ang watawat na iyon na may araw at mga bituin, ang karagatang ito ay hindi na lamang sa China. Para itaas ang watawat na ito, kinailangan namin ng 12 taon. Hindi, mas tumpak, 8 buwan, 12 taon ng kabiguan at 8 buwan ng isang himala. Ikwento ko sa inyo ang istoryang ito. Kailangan kong magsimula 12 taon na ang nakalipas. Noon, ako ang survey team leader ng PEC, puno ng sigasig at kumpiyansa dala ang aking degree mula sa Amerika at karanasan sa North Sea. Naniniwala akong walang imposible. Nang i-anunsyo ng gobyerno ng Pilipinas ang plano na i-develop ang deepwater gas field, nagboluntaryo ako. Ang lugar na ito ay 120 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Ang paunang survey ay nagpakita ng malaking reserba. Jose, mag-ingat ka, babala ng aking boss noon, si Direktor Santos. Hindi papayag ang China na walang gagawin. Tumawa ako. Direktor, ito ay ating exclusive economic zone. Sa ilalim ng internasyonal na batas, malinaw na ito ay soberanya ng Pilipinas. Anong magagawa ng China? Napaka-inosente ko pala. Sa ikatlong araw matapos umalis ang survey vessel, 4:00 ng madaling araw, habang naninigarilyo ako sa deck, tumakbo ang radar operator. Sir, may mga barko. Maraming barko na papalapit. Sa abot tanaw, lumitaw ang mga ilaw. 1, 2, 3, parami ng parami. Kinuha ko ang aking largabista at halos huminto ang tibok ng puso ko. Mga barko ng Chinese Coast Guard. 7 barko na nakaayos sa hugis pamaypay ang mabilis na papalapit sa amin. Tumunog ang general alarm. Umugong ang emergency siren. Naglabasan ang mga tripulante. Mabilis na lumapit ang mga barkong Chino. Sa loob ng wala pang 30 minuto, tuluyan na nila kaming napalibutan. Isang boses sa wikang Chino ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker, sinundan ng Ingles at Tagalog na may iisang mensahe. Ito ay makasaysayang katubigan ng China. Umalis kayo kaagad. Kinuha ko ang radyo. This is a Philippine survey vessel. This area is within the Philippine Exclusive Economic Zone. We demand that your vessels leave. Walang sagot. Sa halip, isang barkong Chino ang lumiko papunta sa amin. Palapit ng palapit. 200 metro. 150 metro. 100 metro. Mababangga tayo. Iwas. Sigaw ng kapitan. Biglang lumiko ang aming barko. Natumba ang mga tripulante sa deck. Tumama rin ako ng malakas sa rehas. Isang matinding sakit sa aking tagiliran. Dumaan ang barkong Chino na 10 metro na lang ang layo. Sa ibabaw nito, nakatingin sa amin ang mga Chinese Coast Guard. Nakangiti sila, isang mapanuyang ngiti. Nang gabing iyon, umurong kami. Wala kaming nagawa. Iyon ang unang kabiguan. Ang pangalawa ay 4 na taon pagkatapos. Noon, na-promote na ako bilang direktor. Muling itinulak ng gobyerno ang proyekto. Sa pagkakataong ito, isang internasyonal na joint venture ang nabuo. Sumali ang Shell ng Netherlands at ExxonMobil ng Amerika. Akala ko, dahil kasama ang malalaking kumpanya, hindi maglalakas loob ang China na manggulo. Nagkamali ako. 2 araw lamang matapos ibaba ang survey equipment sa dagat, naganap ang aksidente. Naputol ang submarine cable. Ang kagamitan na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay lumubog sa ilalim ng dagat. Technical failure ang opisyal na anunsyo. Ngunit alam ko ang totoo. Nakita ko ang hiwa sa cable. Isang malinis na hiwa. Hindi iyon natural na pagkasira. May sumadya na putulin ito. Umatras ang Shell at ExxonMobil. Masyadong malaki ang panganib, sabi nila. Hindi ko sila masisisi. Totoo iyon. Ang ikatlong pagtatangka ay 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, kumilos kami ng tahimik. Walang media, walang internasyonal na alyansa. Pilipinas lang mag-isa. Nagpadala kami ng isang maliit na survey vessel,
ngunit natapos ito bago pa man magsimula. Isang tawag mula sa Chinese Embassy. Para sa kapakanan ng bilateral relations, ipinapayo namin na maging maingat kayo sa inyong mga kilos. Iyon lang, isang pangungusap na hindi tunog banta o babala, ngunit alam ng gobyerno na isa itong ultimatum. Kinansela ang survey. Nang gabing iyon, naglasing ako. Mag-isa akong nakaupo sa isang mumurahing bar sa labas ng Maynila. Inubos ko ang sunod-sunod na bote ng San Miguel. 3, 4 na bote. Bakit hindi natin kaya? Bulong ko sa sarili. 500 bilyong metro kubiko ng natural gas na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Natutulog ito sa ilalim ng ating karagatan. Atin ito, ngunit hindi natin magalaw. Noon, ang TV sa bar ay nagpapalabas ng balita. Balita tungkol sa mga mangingisdang Tsino na pinuputol ang mga lambat ng mga mangingisdang Pilipino. Sa screen, lumitaw ang isang matandang mangingisda, maputi na ang buhok at kulubot ang mukha. Humahagulgol siya. Ang tatay ko, ang lolo ko, lahat sila nangingisda sa dagat na ito. 80 taon na ako dito. At ngayon, tinatrato nila ako na parang kriminal sa sarili kong dagat. Ang pangalan ng mangingisda ay Mang Lito, isang 63 taong gulang na mangingisda mula sa Palawan. Naalala ko ang mukha niya. 10 taon na ang nakalipas, sa isang pulong sa mga lokal na residente para sa unang survey, nakilala ko siya. Kailan po magkakaroon ng gas? Giginhawa na po ba ang aming baryo? Naalala ko ang tanong ni Mang Lito noon. Sumagot ako ng may kumpiyansa. Sa loob ng 5 taon, magsisimula na tayong mag-produce. Magkakaroon ng mga trabaho, magtatayo ng mga paaralan. 12 taon na ang lumipas. Walang gas. At si Mang Lito ay itinataboy mula sa kanyang sariling pangisdaan. Ibinaba ko ang aking baso ng beer. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit o hiya. Siguro pareho. Sa loob ng 12 taon, mayroong 47 insidente ng harassment mula sa China. Iyon lang ang opisyal na bilang. Kung isasama ang mga hindi opisyal na insidente, lumampas na ito sa 100. Ang pinsalang natamo namin ay 230 milyon. Ngunit ang tunay na pagkawala ay hindi masusukat sa numero. Ito ay ang pagkawala ng pag-asa, ng dignidad, ng karapatang tawaging atin ang sarili nating karagatan. Nang gabing iyon, tuluyan na akong sumuko. Imposible ito, naisip ko. Walang paraan para manalo laban sa Tsina. Lumipas ang 1 taon at dumating ang email na iyon, nagpadala, International Business Department, Aguila Heavy Industries. PACSA, Proposal for Cooperation in Deepwater Gas Field Development in the West Philippine Sea. Noong una, akala ko ay spam, Aguila Heavy Industries, isang kumpanyang Pilipino na magde-develop ng deepwater gas field sa West Philippine Sea. Napatawa ako ng mapakla. Anong alam ng mga Pilipino, isang bansa na magaling lang sa turismo at BPO, gustong magtayo ng deepwater rig? Ang pag-develop ng deepwater gas field ay hindi biro. Lalim na 2,800 metro. Ang presyon ng tubig ay 280 beses na mas malaki kaysa sa atmospheric pressure. Ang temperatura ng tubig ay 2 degrees Celsius lamang. Kailangan mo pang mag-drill ng 4,000 metro sa ilalim ng seabed para maabot ang gas field. Ang pagtatayo ng rig at pagkuha ng gas sa ganitong mga kondisyon ay isa sa pinakamahirap na teknikal na hamon sa sangkatauhan. Tanging ang Amerika, Norway, at Britanya lamang ang itinuturing na may kakayahan, ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko sila naisip kailanman. Itinapon ko ang email sa trash. 1 linggo pagkatapos, dumating ulit ang parehong email. Sa pagkakataong ito, may kalakip na file. Nakakainis, bulong ko at binuksan ito. Nagsimula akong mag-scroll. 5 minuto pagkatapos, hawak ko na ang telepono. Ang kalakip ay isang ulat tungkol sa estado ng industriya ng offshore engineering ng Pilipinas. Natulala ako sa aking binabasa. Global Offshore Engineering Market Share, Pilipinas, isa sa mga nangungunang manlalaro sa Asya. Pinakamalaking self-elevating platform sa mundo, gawa sa Pilipinas. Unang floating liquefied natural gas, FLNG facility sa mundo. May partisipasyon ng Pilipinas sa paggawa. Kontrata,
para sa pagtatayo ng pinakamalaking deep-water central processing platform sa mundo, iginawad sa Pilipinas. Hindi ko alam na umabot na sa ganitong antas ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lamang na gumagawa ng ilang container ship sa mga tradisyonal na shipyard. Ngunit iba ang sinasabi ng ulat. Dominado ng Pilipinas ang regional na merkado ng offshore engineering, deepwater oil fields sa Brazil, LNG projects sa Australia, gas fields sa Africa. Lahat ay may marka ng mga Pilipino. Nahiya ako. 28 taon sa industriya at hindi ko ito alam. Tumawag ako sa Maynila. Opo, Aguila Heavy Industries. Paano po ako makakatulong? Ako si Jose Reyes mula sa PEC. Maaari ko bang makausap ang nagpadala ng email? Ang kumausap sa akin ay si Andres Cruz. Matipid magsalita si Andres. Walang paligoy-ligoy. Direkta sa punto. Gusto kong makipagkita ng personal para pag-usapan ito. Pupunta ako sa inyong opisina sa susunod na linggo. Sandali, Ginoong Cruz, diretso kong sinabi. Hayaan ninyong magtanong ako ng prangka. Alam niyo ba ang problema sa China? Alam niyo ba ang pinagdaanan namin sa nakalipas na 12 taon? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, sinabi ni Andres, alam ko po, iyon ang dahilan kung bakit kami nakipag-ugnayan. At sa kabila niyan, gusto niyo pa rin gawin? Opo. Isang tiyak na sagot. Mahirap paniwalaan. Sumuko na ang mga Amerikano, tumanggi ang mga Norwegian, hindi titigil ang China. Kakayanin ba ng Pilipinas? Hindi sumagot si Andres. Sa halip sinabi niya, mag-uusap tayo sa susunod na linggo. Kapag nakita ninyo ang mga dokumentong dadalhin ko, baka magbago ang isip ninyo. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang handset. Tulala. Ano yon? Kumpiyansa o kapangahasan? Isang linggo pagkatapos, sa conference room sa Maynila, hindi ako nag-iisa. Naroon din si Deputy Minister Tan mula sa Ministry of Energy ng Malaysia at si Director Maria mula sa Bureau of Marine Resources ng Brunei. Ang mga kinatawan ng tatlong bansa na naghahati sa isang karagatan ay nagtipon. Jose, mga Pilipino? Tanong ni Deputy Minister Tan na hindi makapaniwala. Opo, isang kumpanya na tinatawag na Aguila Heavy Industries. Ngayon ko lang narinig. Mapagkakatiwalaan ba sila? Sabat ni Director Maria. Nag-research na ako, nakakamangha. Isa sila sa mga nangungunang manlalaro sa offshore engineering sa Asia. Nanlaki ang mga mata ni Deputy Minister Tan. Nangunguna? Ang Pilipinas. Kahit ako hindi ko alam. Ako rin, sabi ko na may bahagyang ngiti. Pay Tom, pero hindi iyon ang issue, hindi ba? Sabi ni Director Maria. Ang Pilipinas ang bansang nahaharap sa pinakamatinding komprontasyon sa Tsina. Matapos ang maraming insidente sa dagat, wala na silang ilusyon tungkol sa China, hindi sila titigil. Maging ang Amerika ay hindi sila napigilan. Ang Pilipinas, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Andres Cruz. Kasunod niya ang dalawa pang tao, isang nakasuot ng business suit at isang nakasuot ng work uniform. Paumanhin po sa paghihintay, sabi ni Andres na may bahagyang yuko at agad na dumiretso sa punto. Sinuri na namin ang lahat ng pinagdaanan ninyo sa nakalipas na 11 taon-taon. Ang hadlang ng Chinese Coast Guard, ang mga sabotahe sa kagamitan, ang diplomatikong panggigipit. Sinuri namin ang 47 na mga file. Natigilan ako. Paano nila nalaman kahit ang aming mga internal na file? At nakarating kami sa isang conclusion, sabi ni Andres, na inilapag ang isang folder sa mesa. Kaya naming gawin ito. Napatawa ng mapakla si Deputy Minister Tan. Ginoong Cruz, maganda ang kumpiyansa, ngunit pinag-uusapan natin ang 12 taon. 12 taon kung saan nabigo ang mga nangungunang kumpanya sa mundo. Anong basehan ninyo sa sinasabi ninyo? Binuksan ni Andres ang folder. Isang makapal na salansan ng mga papel ang lumitaw. Sapat na ang 8 buwan. Tila nagyelo ang silid. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi ninyo? 8 buwan. Mula sa pagtatayo ng rig hanggang sa unang daloy ng gas, tumayo si Deputy Minister Tan. Nagbibiro ka ba? Ang isang deepwater rig na ganyan kalaki ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 taon at iyon ay sa mga kondisyon na walang hadlang.
Hindi nagbago ang ekspresyon ni Andres. Ang 3 taon ay proseso ng mga Amerikano. Iba kami. Binaliktad niya ang mga dokumento. Isang detalyadong schedule, isang plano sa paglalaan ng tauhan, isang siksik na listahan ng mga kagamitan. Tauhan na lalahok, 2,400 na tao. Magtatrabaho ng 3 shift, 24 oras sa isang araw. 180 uri ng kagamitan. Walang emosyon ang boses ni Andres habang binabasa ang mga numero na parang nagbabasa ng isang simpleng ulat. Ang mga pangunahing module ay gagawin muna sa Pilipinas. Sa site assembly na lang, walang nasasayang na yugto, walang oras ng paghihintay. Kinuha ni Director Maria ang mga dokumento. Binaliktad niya ang mga pahina at lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Totoo po, sagot ni Andres. Kinuha ko ang mga dokumento. Tiningnan ko ang schedule. Walang puwang. Bawat araw, bawat oras ay nakaplano, ngunit may kulang. Andres, paano ang pagharap sa Tsina? Sa planong ito, walang variable na Tsina. Tumango si Andres. Tama po, wala ito sa dokumentong ito. Naglabas siya ng pangalawang folder. Ito ay isang hiwalay na plano. Ngunit may isang bagay akong masasabi ngayon. Tumingin si Andres ng diretso sa aking mga mata. Handa kami. May naramdaman ako sa kanyang mga mata. Hindi ito pagyayabang, hindi rin kapangahasan. Ito ay katiyakan. Muling natahimik ang silid. Umupo si Deputy Minister Tan. Hindi inaalis ni Director Maria ang kanyang mga mata sa mga dokumento. Kinagat ko ang aking labi. 12 taon. Sa loob ng 12 taon, naghintay kami. Naghintay na may tumulong, may pumanig sa amin. Ngunit hindi ito ginawa ng mga Amerikano, ganoon din ang mga Norwegian. Lahat sila ay umatras sa harap ng panggigipit ng China. Ngayon, nasa harap ko ang mga Pilipino. Sinasabi ng mga Pilipino na kaya nilang gawin ito. Dapat ko ba silang paniwalaan? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga Pilipinong ito sa susunod na 8 buwan o kung paano nila haharapin ang China. Ang pulong ng araw na iyon ay natapos ng walang konklusyon, ngunit alam kong may magbabago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking isipan. Subic Bay Port, Pilipinas. Kasama si Deputy Minister Tan at Director Maria, nakatayo kami sa pantalan. Ngayon ang araw na darating ang unang fleet ng team ng Pilipinas. Sa totoo lang, kalahati naniniwala, kalahati nagdududa ako. Hindi. Mas marami ang duda ko. 8 buwan, kahit ang mga Amerikano ay nagsabing kailangan ng 3 taon at sinasabi nilang gagawin nila sa 8 buwan. Kalokohan. Ayan na sila, turo ni Director Maria sa abot tanaw. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang itim na tuldok ang lumitaw. 1, 2, 3, parami ng parami, palaki ng palaki. 5 minuto pagkatapos, hindi ko maisara ang aking bibig. Hindi iyon mga barko. Iyon ay isang fleet. Nangunguna ang isang dambuhalang semi-submersible transport vessel. Sa deck nito, isang higanteng istrukturang bakal. Isa itong module ng rig. Kasunod nito ang mga floating crane, material transport ships, accommodation vessels, support ships na sunod-sunod. 1, 2, 3. Nagsimulang magbilang si Deputy Minister Tan. 28, 29, 34 na barko. Nanginginig ang kanyang boses. Ako rin, kapag nakikita mo sila sa papel, mga numero lang sila, 34 na barko, 2,400 na tao, 180 na makinarya, mga simpleng numero. Ngunit kapag nakikita mo sila ng iyong sariling mga mata, ibang-iba, hindi iyon mga numero, iyon ay determinasyon. Nagsimulang dumaong ang fleet. Sa mga deck, mabilis na kumikilos ang mga Pilipino, ang mga sigawan, ang ingay ng makina, ang tunog ng bakal na nagbabanggaan, lahat ay naghahalo. Director Jose, isang pamilyar na boses. Si Andres Cruz ay bumababa mula sa unang barko. Welcome, Andres. Kinamayan ko siya. Dumating kami 2 araw na mas maaga sa schedule, sabi ni Andres. Gamit ang parehong mahinahong ekspresyon, ngunit may kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang laki ng fleet ay hindi ka panipaniwala, sabi ni Deputy Minister Tan na may paghanga. Hindi pa po iyan lahat, sagot ni Andres. Anong ibig mong sabihin?
darating ang pangalawang fleet sa loob ng 10 araw. May dagdag na 800 katao at deep water equipment. Natulala ako, ang tanawin sa harap ko ay sobra-sobra na, at may darating pa. Tumango si Andres. Gusto niyo po bang makita ng malapitan? Ipapakita ko sa inyo ang pangunahing module. Sumakay kami sa barko. Tumayo kami sa harap ng istrukturang dala nito. Siguro ay 40 metro ang taas. Kinailangan naming itingala ang aming mga ulo para makita ang kabuuan nito. Ano ito? Tanong ni Director Maria. Ito ang Central Processing Unit ng rig, ang pinaka-core na kagamitan para sa paghihiwalay at paglilinis ng gas. Buo itong ginawa sa Pilipinas, paliwanag ni Andres. Karaniwan, hindi ba ito ginagawa on-site? Tanong ko. Iyon ang alam ko. Itatayo mo ang steel frame, magwe-weld, mag-assemble on-site. Iyon ang lumang paraan. Iba kami, sabi ni Andres, itinuturo ang istruktura. Lahat ng pangunahing module ay kinumpleto sa Pilipinas at dinala dito. Sa site, nag-assemble na lang kami, parang naglalaro ng Lego. Ang isang bagay na ganyan kalaki. Maaaring i-transport? Posible. Dahil ang transport vessel na ito ay kami ang gumawa, sabi ni Andres na may kaunting pagmamalaki sa kanyang boses. Tiningnan ko ulit ang istruktura. Malinis ang mga weld, perpekto ang pintura. Malinaw na ginawa ito nang may katumpakan sa isang pabrika, hindi minadali sa dagat. Gaano karaming oras ang natitipid sa paraang ito? Tanong ni Deputy Minister Tan. 70%. Ang oras ng konstruksyon on-site ay nababawasan ng 70%. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang trabaho na nangangailangan ng 3 taon ay maaaring matapos sa 8 buwan. Umiling ako. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko. Andres, maaari ba akong magtanong? Nag-aalangan kong tanong. Siyempre, bakit tinanggap ng Pilipinas ang trabahong ito? Sa totoo lang, napakalaki ng panganib. Ang hadlang ng China, isang internasyonal na hidwaan. Ito ay isang proyekto na kahit ang mga Amerikano ay sumuko na anong mapapala ng Pilipinas. Sandaling natahimik si Andres. Tumingin siya sa dagat at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang magsalita. Ang tatay ko ay isang master welder, isang hindi inaasahang sagot. Nagtrabaho siya sa mga shipyard sa Subic. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nagtatrabaho ng husto, gumagawa ng mga barko para sa mga dayuhan, pinoprotektahan ang bawat pulgada ng ating dagat. Lumalim ang boses ni Andres. Noon, ang Pilipinas at mga kapitbahay nito ay walang-wala, walang teknolohiya, walang pera, walang lakas. Tanging pagmamahal sa bayan at katatagan. Minamaliit kami ng malalaking kapangyarihan. Pinabayaan kami ng kanluran. Ang mga kapitbahay ay nag-aalangan. Tumingin siya sa akin. Halos 50 taon na ang lumipas. Iba na ang Pilipinas ngayon. Ang mga barkong ginagawa namin ay naglalayag sa buong karagatan. Ang mga produktong ginagawa namin ay nasa buong mundo. Wala kaming hindi kayang gawin. Tahimik akong nakikinig. Direktor Jose, nalaman ko na hindi magalaw ng Pilipinas, Malaysia at Brunei ang mga yaman sa sarili nilang karagatan dahil sa China sa loob ng 12 taon. Naging seryoso ang mga mata ni Andres. Ayaw namin ng pakiramdam na iyon dahil naranasan na rin namin. Ang inaapi dahil mahina kami, ang minamaliit dahil wala kaming teknolohiya. Naiintindihan namin ang pakiramdam na iyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakataong ito, tutulungan namin kayo. Ang tulong na hindi namin natanggap 50 taon na ang nakalipas. Noon, nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ang mga salitang ito mula sa isang tahimik na Pilipinong inhinyero. Sige, pag-usapan na natin ang trabaho, sabi ni Andres. Inalis ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang karaniwang mahinahong kilos. Bukas, magsisimula na kaming mag-deploy sa site. Unang target, kumpletuhin ang 6% ng progreso. Kaya ba natin? Tumango ako. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala sa kanya, ngunit nagsimula akong maramdaman na may maaaring magbago. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng ulat mula sa site. Progreso, 12%, doble ng target. Beijing, punong tanggapan ng China National Offshore Oil Corporation, CNOOK. Tiningnan ni Vice Presidente Wang Wei ang mga dokumento ng pulong. Sa edad na 48, siya ang Vice Presidente
na namamahala sa Timog Silangang Asya, isang sumisikat na bituin sa industriya ng enerhiya ng China. So, pumasok na ang mga Pilipino, tanong niya. Opo, Vice Presidente, Aguila Heavy Industries. Isang fleet ng 34 na barko ang na-deploy sa site, ulat ng isang nasasakupan. Ngumiti ng mapanuri si Wang Wei. Aguila, hindi ba sila mga gumagawa lang ng barko? Opo, tama po. Ngunit sa merkado ng offshore engineering, sila ang nangunguna sa rehiyon. Nangunguna? Itinaas ni Wang Wei ang kanyang kilay. Bakit hindi natin alam? Dahil hindi tayo interesado sa kanilang larangan. Sige, hindi mahalaga, sabi ni Wang Wei. Iwinawasiwas ang kanyang kamay. Anong magagawa ng mga Pilipino sa West Philippine Sea? Tumatakbo na nga ang mga Amerikano. Gaano katagal sila tatagal? Nagtawanan sa silid. Siguradong hindi hihigit sa 5 buwan, sabi ng isang direktor. 5 buwan? Kahit 1 taon. Hindi, sabat ng isa pa. Kumuha si Wang Wei ng sigarilyo. Bawal manigarilyo sa conference room ngunit walang nangahas na pigilan siya. Kailangang malaman ng Pilipinas kung sino sila. Manatili na lang sila sa kanilang mga call center. Bakit sila nakikialam sa mga bagay na hindi kanila? Nagbuga siya ng isang bilog na usok. Ipagpatuloy ang ulat. Nang gabing iyon, sabay-sabay na nag-ulat ang state media ng China. Sumulat ang People's Daily. Ang kumpanyang Pilipino ay nakikilahok sa iligal na pag-unlad sa South China Sea. Isang mapangahas na aksyon na nagbabanta sa kapayapaan sa rehiyon. Mas matalas ang Xinhua News Agency. Kailangang malaman ng Pilipinas ang kanilang lugar. Ang pagtatago sa likod ng malalaking kapangyarihan upang manggulo ay isang mapanganib na pagpipilian, nagbabala ang Global Times sa isang artikulo na ang pagpasok sa South China Sea ay katulad ng pagsasagawa ng isang proxy war para sa Amerika. Sinumang makalimot sa kasaysayan, walang kinabukasan. Mula sa aking opisina sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito. Nanikip ang dibdib ko. Nagsimula na ang panggigipit ng China. Tumunog ang telepono. Si Andres Cruz. Direktor Jose, nakita niyo na ba ang balita mula sa China? Oo, nakita ko na. Anong plano ninyong gawin? Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Andres, babaliwalain namin sila. Ano? Ang sinasabi nila ay hindi nakakatakot. Ipagpapatuloy namin ang aming trabaho. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang handset. Ang mga taong ito ba ay talagang mapangahas o mayroon silang alas? Ngunit ang atake ng China ay hindi huminto sa salita. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ang Ministry of Foreign Affairs ng Malaysia ng isang tawag mula sa Chinese Embassy. Para sa kapakanan ng bilateral relations, ipinapayo namin na maging maingat kayo sa inyong mga kilos. Sa parehong araw, nakatanggap ang Ministry of Foreign Affairs ng Brunei ng parehong mensahe. Ang Pilipinas ay hindi exempted. Tumawag sa akin si Deputy Minister Tan. Jose, nanginginig ang gobyerno. Ginigiit ng China. Marami ang natatakot. Aatras na ba sila? Hindi pa. Ngunit kung mas lalong gigipitin ng China, hindi ako sigurado. Nagngalit ang aking mga ngipin. Ito na naman ba? Katulad ng 12 taon na ang nakalipas. Ganoon din ang sitwasyon ni Director Maria. Ayos lang ang Pilipinas. Sanay na kami sa panggigipit ng China, ngunit ang Malaysia ang problema. Isang maliit na bansa, mahirap labanan. Tumawag ako sa site, hinanap si Andres. Andres, nagsimula ng manggipit ang China sa diplomasya, nanginginig na ang gobyerno ng Malaysia. Anong gagawin ninyo? Bibilisan namin ang trabaho. Ano? Hindi namin bibigyan ng oras ang politika na makialam. Gagawa kami ng isang fait accompli bago pa man makakilos ang China. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sa loob ng 3 buwan, tatapusin namin ang frame ng rig. Kapag naitayo na ang istruktura, magiging napakahirap na itong buwagin. Maging ang China ay hindi maaaring kumilos basta-basta. 3 buwan? Ang orihinal na plano ay 5 buwan. Paikliin namin ito. Dadagdagan pa namin ang kahusayan. Magtatrabaho kami. 24 oras sa isang araw. Tiyak ang boses ni Andres. Direktor, isang bagay lang ang hihilingin ko sa inyo. Ano iyon? Magtiwala kayo sa amin. Sa loob ng 3 buwan, makikita ninyo, napatay ang telepono. Tumingin ako sa bintana.
Magtiwala? Sa loob ng 12 taon, pagtataksi lang ang naranasan ko. Paano ako madaling magtitiwala? Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang Pilipinas, wala nang iba. Noon, nagpapalabas ng balita ang TV. Balita mula sa CCTV ng China. Si Vice Presidente Wang Wei ay ini-interview. Kinikilala namin ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas sa turismo. Sa BPO, ito ay isang magandang bansa. Ngunit ang deepwater offshore engineering ay ibang larangan. Mayroon bang anumang tagumpay ang Pilipinas sa larangang ito? Ang lalim na 2,800 metro sa West Philippine Sea ay hindi laro. Tinanong ng reporter. May mga alingaw-ngaw na target ng Pilipinas na matapos ito sa loob ng 8 buwan? Tumawa si Wang Wei ng mapanuri. 8 buwan? Haha, kinailangan ng mga Amerikano ng 3 taon. Mas magaling ba ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Naniniwala akong hindi sila tatagal ng 5 buwan. Pinatay ko ang TV. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Minamaliit nila tayo. Magagalit ang Pilipinas. Ngunit ang mas nagpagalit sa akin ay kami mismo. Wala kaming ginawa sa loob ng 12 taon sa harap ng mayabang na Chino na ito. Noon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa site, ulat ng progreso. Linggo 2, kumpleto, rate ng pag-abot, 28%. Nauna ng 5 araw sa plano. Binasa ko ulit ang numero, 28%. Sa loob ng 2 linggo, ang orihinal na plano ay 100%. Muli akong tumingin sa bintana, papadilim na. Kinukutya ng China, ngunit ang Pilipinas ay tahimik na nagtatrabaho, hindi sa salita, kundi sa gawa. Siguro sa pagkakataong ito, magiging iba. Naisip ko, sa unang pagkakataon, lumipas ang 1 buwan. Sumakay ako ng helicopter papunta sa site. Naisip kong kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Mahirap paniwalaan ang mga numero lang. Progreso, 47%. Sa loob ng 1 buwan, ang orihinal na plano ay 32%. Malayo sa target. Dumating ang helicopter sa site. Tumingin ako sa bintana at napigil ko ang aking hininga. 1 buwan na ang nakalipas, dagat lang iyon. Asul na dagat. Ngayon, iba na. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang umaangat sa ibabaw ng dagat. Bagamat hindi pa tapos, malinaw na ang hugis nito. Ang balangkas ng rig ay nagsisimula ng mabuo. Ginawa nila ito sa loob ng 1 buwan? Bulong ng inhinyero, sa tabi ko, na hindi makapaniwala. Ganoon din ang naramdaman ko. Lumapag ang helicopter. Naghihintay si Andres Cruz. Nangitim ang kanyang balat sa araw at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila hindi siya nakatulog ng sapat sa nakalipas na buwan. Welcome po, Andres. Paano ninyo ito nagawa? Tanong ko kaagad. Nakalimutan ko na ngang bumati. Halikayo, tingnan natin, sabi ni Andres at nauna. Naglakad-lakad kami sa site. Nagtalsikan ang mga tilamsik ng welding sa lahat ng dako. Itinataas ng mga crane ang mga bloke ng bakal. Kumikilos ang mga tao na parang mga langgam. Ngunit mayroong kakaiba. Andres, anong oras na? Uchpem, bakit napakaraming tao? Karaniwan, mas kaunti ang tao sa shift ng hapon. Ngumiti si Andres. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Mayroon kaming 3 shift. Bawat shift ay 8 oras. 3 shift? Walang pahinga? Huminto ako. Nagtatrabaho kayo? 24 oras sa isang araw? Kahit sa gabi? Opo. Nag-install kami ng 32 na light tower. Sa gabi, kasing liwanag ng araw. Itinuro ni Andres ang istrukturang bakal. Nakikita niyo po ba ang mga light tower na iyon? Espesyal na ginawa iyon sa Pilipinas para sa kapaligiran sa dagat. Tiningnan ko ang mga light tower. Sa mga higanteng poste, mayroong 12 dosenang mga searchlight. Ang isang searchlight na ganoon ay kayang pailawin ang isang buong football field. 32 na piraso ng sabay-sabay ay kayang pailawin ang buong site na parang araw. Nagtatrabaho ng 24 oras? Kakayanin ba ng mga tao? Nagtatrabaho sila ng 8 oras at nagpapahinga ng 16 na oras. Sa accommodation vessel, may aircon, banyo, kainan at kahit gym. Para siyang hotel, sabi ni Andres. Itinuturo ang accommodation vessel, isang malaking barko na nakaangkla sa tabi ng rig.
1,200 katao ang nakatira sa barkong iyon. Ang natitirang 1,200 ay nasa base sa Pampang. Nagpapalitan sila. Pero kahit na, napakahirap pa rin, hindi ba? Mahirap. Ngunit alam ng lahat bago sila dumating dito na sa loob ng 8 buwan, matatapos sila at makakauwi na. Tiningnan ni Andres ang mga manggagawa. Ang mga batang iyan, idinikit nila ang mga larawan ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang mga helmet. Mas masipag silang nagtatrabaho para matapos ng mabilis at makauwi na. Tiningnan ko ang isang manggagawa sa malapit. Totoo nga, may isang maliit na larawan na nakadikit sa loob ng kanyang helmet. Tila asawa niya at anak. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na emosyon. Nakikita niyo po ba ang batang iyon? Itinuro ni Andres ang isang batang manggagawa na nagtatrabaho sa ilalim ng isang crane. Ang pangalan niya ay Leo Santos, 24 anyos, mula sa Cebu. Ang tatay niya ay isang welder din sa isang shipyard. Talaga? Namatay siya. 3 taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa trabaho. Tiningnan ko si Leo. Basang-basa ng pawis ang kanyang protective suit, maitim ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Sinabi sa akin ni Leo na ang tatay niya ay buong buhay na gumawa ng barko. Gusto niyang magtayo ng isang rig. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang ama, sabi ni Andres sa malalim na boses. Nagboluntaryo siya para sa proyektong ito. Kagagaling lang sa kasal at umalis ng bahay. Sabi niya, sa loob ng 8 buwan, babalik siya para ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo. Natulala ako, Direktor, nagtatrabaho kami, 24 oras sa isang araw para sa isang dahilan. Tumingin sa akin si Andres. Kailangan naming matapos ng mabilis para makauwi na ang mga batang ito sa kanilang mga pamilya. Tumango ako. May bumara sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Noon, isang anunsyo sa Tagalog ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker. Pansin Team A, oras na para magpalit ng shift. Salamat sa inyong pagsisikap. Nagsimulang kumilos ang mga manggagawa. Isang grupo ang bumaba, isa naman ang umakyat. Ang pagpapalit ng shift ay naging maayos na parang isang well-programmed machine. Ganito ba araw-araw? Opo. Bawat 8 oras, palit ng shift. Tumpak sa segundo. Humanga ako. Hindi lang ito isang construction site. Isa itong dambuhalang sistema. Andres, maaari ba akong magtanong? Siyempre, bakit kailangan ninyong gawin ito? Maaari naman kayong magtrabaho ng mas mabagal. 1 taon, 2 taon. Ayos lang. Nag-isip si Andres sandali at sinabi, hindi kami hinihintay ng China. Anong ibig mong sabihin? Kung magtatrabaho kami ng mabagal, magkakaroon ng oras ang China para manabutahe, manggipit sa diplomasya, humadlang sa pisikal. Kaya nilang gawin lahat. Ngunit kung mabilis kami, walang oras ang China na mag-react. Tumingin siya sa rig. Ang bilis ang aming sandata. Ang tanging sandata namin, naintindihan ko. Walang lakas ang Pilipinas para harapin ang China ng direkta. Sa halip, ginagamit nila ang bilis para manalo. Isang estratehiya ng paglikha ng isang fait accompli bago pa man makapag-react ang China. Direktor, bumalik po kayo pagkatapos ng 1 pang buwan, sabi ni Andres. Ipapakita ko sa inyo ang 70% na progreso. Tiningnan ko siya. Seryoso siya. Sige, babalik ako pagkatapos ng 1 buwan. Pag-akyat ko sa helicopter, lumingon ako. Sa rig, nagniningning pa rin ang mga tilamsik ng welding. Kahit bumagsak ang gabi, hindi mamamatay ang mga apoy na iyon. Ang mga Pilipino, ibang-iba talaga ang mga taong ito. Sa unang pagkakataon, tunay kong pinaniwalaan iyon. 3 buwan, progreso, 71%. Tumpak ang pangako ni Andres. Walang labis na 1%, walang kulang na 1%. Kumpleto na ang frame ng rig. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang nakatayo sa dagat. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pag-install ng mga kagamitan sa loob na panatag ako. Iyon ang aking pagkakamali. Nang araw na iyon, 5:00 ng umaga, tumunog ang telepono. Direktor, emergency. Nanginginig ang boses ng site supervisor. Anong nangyari? Chinese Coast Guard. 12 barko ang papalapit. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa wakas, dumating na sila, nagmamadali akong nagbihis at tumakbo sa Operations Center sa punong tanggapan ng PEC.
Naroon na si Deputy Minister Tan at Director Maria. Lahat ay maputla. Sa malaking screen, lumitaw ang imahe ng satellite. 12 itim na tuldok ang papalapit, pumapalibot sa rig. Mga barko ng Chinese Coast Guard. Gaano kalayo pa sila? 15 nautical miles. Papalapit sa bilis na 20 knots. Sa loob ng 4 na minuto, darating sila sa site. Kinuha ko ang radyo. Site. Sumagot. Ikonekta ako kay Andres. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang boses ni Andres. Ako si Andres Cruz, nakikinig. Alam mo ba ang sitwasyon? Opo, nakita na namin sa radar. Anong gagawin mo? Isang katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Andres, ipagpapatuloy namin ang trabaho. Anong sabi mo? Hindi kami hihinto. Iyon ang gusto ng China. Gusto nilang matakot tayo at huminto. Natulala ako. Andres, 12 barko iyan, mga armadong barko. Paano kung magkaroon ng komprontasyon? Walang magiging komprontasyon. Paano ka nakakasiguro? Hindi ako sigurado. Ngunit kung hihinto kami, talo kami. Sa radyo, naririnig ko pa rin ang ingay ng makinarya, ang tunog ng welding, ang mga crane. Nagpapatuloy ang trabaho. Direktor, magtiwala po kayo sa amin. Napatay ang radyo. Tiningnan ko ang screen. Palapit na ang mga barkong Chino. 25 minuto, 20 minuto, 15 minuto. Anong gagawin natin? Tanong ni Deputy Minister Tan. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. 10 minuto pa. Huminto ang mga barkong Chino sa layong 2 nautical miles mula sa rig at nagsimulang bumuo ng isang bilog. Isang boses sa wikang Chino ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker. Ito ay katubigan sa ilalim ng jurisdiksyon ng China. Buwagin kaagad ang iligal na istruktura at umalis. Ang parehong mensahe ay inulit sa Ingles, Tagalog at Malay na itala ng kamera sa site ang imahe ng mga barkong Chino. May mga water cannon na naka-install sa kanilang mga proa. Sa deck, may mga armadong Coast Guard. Bumababa ang distansya. 1.5 nautical miles. Sigaw ng operator. 1 nautical mile, 800 metro. Hinigpitan ko ang aking kamao. Dumadagundong ang puso ko. Huminto sila sa 500 metro. Huminto ang mga barkong Chino sa layong 500 metro at nagsimula ang standoff. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Hindi gumagalaw ang mga barkong Chino, ngunit sa rig, nagpapatuloy ang trabaho. Ipinapakita pa rin ng kamera ang mga tilamsik ng welding. Nagtatrabaho ba talaga ang mga taong iyan? Tanong ni Director Maria na hindi makapaniwala. Mukhang ganoon nga, sagot ko. Mahirap ding paniwalaan. Nasa harap nila ang 12 armadong barkong Chino at nagpapatuloy pa rin sila sa pagwe-weld. Lumipas ang 3 oras. Noon, isang bagong tuldok ang lumitaw sa screen. Galing ito sa timog. Ano iyon? Pinalaki ng operator ang imahe at nanlaki ang kanyang mga mata. Philippine Navy, 2 missile frigate. Nagkagulo ang Operations Center. Tumingin ako sa screen, 2 BRP Jose Rizal Class Guided Missile Frigate, ang pinakamodernong barkong pandigma ng Philippine Navy. Nagsimulang kumilos ang mga barkong Chino, ngunit hindi para lumapit. Umuurong sila. Umuurong ang mga barkong Chino. 3 nautical miles, 4 na nautical miles. Napaupo si Deputy Minister Tan. Diyos ko. Hindi ko maalis ang aking mga mata sa screen. Kinuha ng 2 frigate ng Pilipinas ang posisyon sa pagitan ng rig at ng mga barkong Chino. Tahimik ngunit matatag. Mas lalong umurong ang mga barkong Chino hanggang sa 5 nautical miles at hindi na lumapit. Tumunog ang telepono. Si Andres, Direktor, nakita ko na ang Philippine Navy. Nakatanggap na ako ng komunikasyon mula sa Maynila. Nagpasya na ang gobyerno. Nanuyo ang lalamunan ko. Andres, bakit ito ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Dahil gumawa kami ng isang pangako, sabi ni Andres sa tiyak na boses. Kapag sinabi naming gagawin namin ang isang bagay, gagawin namin ito hanggang sa huli. Ganyan kaming mga Pilipino. Napatay ang telepono. Napaupo ako. Nanghina ang aking mga binti. Sa loob ng 2 taon, walang pumanig sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa, hindi ang mga kapitbahay. Lahat ay takot sa China at tumalikod. Ngunit iba ang Pilipinas.
ipinadala nila ang kanilang mga barkong pandigma. Nanindigan sila laban sa Tsina. Tumingin ako sa bintana. Palubog na ang araw, ngunit may isang bagay na sumisikat sa loob ko. Ito ay pag-asa, tunay na pag-asa. Pagkatapos ng 12 taon, ng gabing iyon, pagkatapos umurong ng Chinese Coast Guard, nagkagulo ang Beijing. Naglabas ng agarang pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga barkong pandigma sa South China Sea ay isang seryosong banta sa kapayapaan sa rehiyon. Hinihiling namin na agad nilang bawiin ang kanilang mga puwersa. Mas matigas ang Ministry of National Defense ng China. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng lahat ng kinakailangang hakbang. Sabay-sabay na kinondena ng state media ng China ang Pilipinas. Sumulat ang People's Daily, ang Pilipinas ay kusang loob na naging alagad ng Amerika, isang walang utang na loob at taksil na aksyon. Nagbabala ang Xinhua. Kakayanin ba ng Pilipinas ang galit ng China? Sa balita sa CCTV, pinuna ng mga inimbitahang eksperto ang Pilipinas. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa Tsina. Ang mga exports sa Tsina ay bumubuo ng 25% ng kanilang kabuuang exports. Kung gugustuhin ng Tsina, maaari nilang paralisahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Tama, nagkamali ng malaki ang Pilipinas. Malapit na silang magsisi. Mula sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito. Nag-aalala ako, paano kung talagang maghiganti ang China? Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari mula mismo sa loob ng China. Kinabukasan, isang post ang lumitaw sa Weibo, isinulat ng isang estudyante mula sa Peking University. Ang pamagat, bakit natin kailangang kamuhian ang Pilipinas? Ang nilalaman, sinasabi ng gobyerno na masama ang Pilipinas, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang masamang ginawa ng Pilipinas sa atin. Mali ba ang pagsusuot ng mga damit na gawa sa Pilipinas? Krimen ba ang pagkain ng prutas na inangkat mula sa Pilipinas? Pagtataksil ba ang paggamit ng mga electronic component mula sa Pilipinas? Gusto kong maglakbay sa Pilipinas. Gusto ko ang kanilang pagkain. Dahil sa politika, kailangan ko bang isuko ang lahat ng damdaming ito? At sa totoo lang, dapat nating tanungin ang ating sarili kung bakit tinatanggap ng mga bansa sa South China Sea ang Pilipinas. Baka dapat nating pag-isipang muli kung paano natin sila tinatrato. Kumalat ang post na parang apoy. 100,000 shares sa isang oras, 1 million sa 3 oras. Bumaha ang mga komento. Tama, ang sama ng diplomasya ng gobyerno. Bakit tayo ang magbabayad? Naalala ko ang huling tensyon, na-stuck ang mga kalakal sa border, nalugi ang kumpanya ko. Ang aking supply chain ay 60% na nakadepende sa mga pabrika sa Pilipinas. Kung magkakaproblema ulit, malulugi ako. Huwag nang gumawa ng gulo. Mga telepono, computer, damit, kung walang mga bahagi at produkto mula sa Pilipinas, ano ang ipoproduce natin? Sinubukan ng gobyerno ng China na burahin ang post, ngunit huli na, kumalat ang mga screenshot sa lahat ng dako at libu-libong katulad na post ang lumitaw. Nang gabing iyon, sa tuktok ng trending topic sa Weibo sa Tsina, umakyat sa pitong 1 ang isang hashtag, "Huwag gawing kaaway ang Pilipinas." Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang mga kabataan at negosyante ng China ay tumututol sa kanilang gobyerno para sa kapakanan ng Pilipinas. Tumawag sa akin si Deputy Minister Tan. "Jose, nakita mo na ba ang social media ng China?" "Oo, tinitingnan ko ngayon." Hindi ka pani-paniwala. Ang mga kabataan ng China ay pumanig sa Pilipinas. Nagulat din ako. Anong nangyayari? Ang kapangyarihan ng economic interdependence. Sa tingin ko, sa nakalipas na 20 taon, ang Pilipinas ay naging isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Maraming kumpanyang Tsino ang nakadepende sa mga supply mula sa Pilipinas. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang sarili nilang mamamayan at negosyo ang nag-react dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang buhay at trabaho. Hindi ito lakas militar, ito ay lakas ekonomiya. Nang gabing iyon, nagsalita rin ang mga industriya ng China. Sinabi ng isang kinatawan ng industriya ng electronics sa isang panayam, 60% ng aming supply ng chips at components ay galing sa mga pabrika sa Pilipinas. Walang alternatibo.
Kung maputol ang supply, hihinto ang aming mga pabrika. Nalagay sa alanganin ng gobyerno ng China. Gusto nilang gipitin ang Pilipinas, ngunit para gawin iyon, kailangan nilang magpatupad ng mga economic sanction. Ngunit kung gagawin nila iyon, ang sarili nilang mamamayan at negosyo ang magre-react at ang kanilang mga industriya ang mapipinsala. 3 araw pagkatapos, nagbago ang tono ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Nais ng China na mamuhay ng mapayapa kasama ang lahat ng bansa sa rehiyon. Handa kaming lutasin ang mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon na wala ang direktang pagpuna sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Umatras ang China. Hindi dahil sa lakas militar, hindi dahil sa diplomasya, kundi dahil sa sarili nilang mamamayan. Tumawag ako kay Andres. Andres, umatras ang China. Nagbago ang opinyon ng publiko sa China. Sandaling natahimik si Andres. Pagkatapos ay sinabi niya, Direktor, ang Pilipinas ay hindi isang malaking bansa. Hindi namin kayang gamitin ang lakas para magpataw tulad ng China o Amerika. Kung gayon, sa halip, nagtayo kami ng ibang bagay. Tiwala, magandang produkto, mabuting partner, mabuting tao. Itinayo namin iyon sa nakalipas na 30 taon. Naging tiyak ang boses ni Andres. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang mga mamamayan at negosyante ng China mismo ang pumigil sa kanila dahil ang kanilang interes ay nakatali sa amin. Iyon ang aming sandata, hindi baril at bala, kundi tiwala. Natulala ako. Direktor, 5 buwan na lang, sabi ni Andres. Tatapusin namin ito. Hanggang sa araw na sindihan natin ang unang apoy ng gas. Napatay ang telepono. Tumingin ako sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lakas militar, hindi rin lakas ng pera. Ito ay ang lakas ng tiwala, ang lakas ng ekonomiya, ang lakas ng mga bagay na pinagyaman sa loob ng 30 taon. Napagtanto ko, minamaliit ko ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lang na magaling sa turismo at BPO. Ang Pilipinas ay higit pa roon. Isang bansa na napilitang umurong ang China nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Isang bansa na nanalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Iyon ang Pilipinas. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, lubos akong naniwala na posible ang 8 buwan na kung ang Pilipinas kaya nilang gawin at na ang karagatang ito ay tunay na maaaring bumalik sa amin. 8 buwan, dumating na ang huling araw, muli akong sumakay ng helicopter. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Si Deputy Minister Tan, Director Maria, kahit ang Secretary of Energy ng Pilipinas ay kasama ko. Tense ang kapaligiran sa helicopter, walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin sa bintana. Sa abot tanaw, may nagsimulang lumitaw. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ibang-iba ito sa nakita ko 8 buwan na ang nakalipas. Kumpleto na ang rig. Isang dambuhalang istruktura na may taas na 127 metro na may working area na kasing lapad ng 3 football field. Gas processing unit, power plant, control tower, accommodation block, lahat ay nasa lugar na. At sa pinakamataas na tuktok, iwinawagayway ang mga watawat. Ang watawat ng Pilipinas na may araw at mga bituin, ang watawat ng Pilipinas, Malaysia at Brunei. 4 na watawat ang buong pagmamalaking magkakatabing iwinawagayway ng hangin. Diyos ko, bulong ni Deputy Minister Tan na parang umuungol. Nagawa talaga nila. Itinakip ni Director Maria ang kanyang kamay sa bibig. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ako rin. May bumara sa lalamunan ko. Nanlabo ang aking mga mata. 20 taon. Ang tanawin na pinangarap ko sa loob ng 12 taon ay nasa harap ko na. Lumapag ang helicopter. Pagbaba ko, naghihintay si Andres Cruz. Mas payat siya kaysa 8 buwan na ang nakalipas, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Welcome po, Andres. Hindi ko matapos ang aking sasabihin. Sa halip, hinigpitan ko ang kanyang kamay. Salamat, iyon lang ang nasabi ko. Tumango si Andres. Hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong unang pag-aapoy ng flare. Itinuro niya ang control tower. 30 minuto mula ngayon, magsisimula na tayo. Pumunta kami sa control tower. Sa loob,
Puno ng mga modernong kagamitan, dose-dosenang mga screen ang nagpapakita ng mga numero at graph. Abala ang mga Pilipinong inhinyero, tensyonado ang kanilang mga mukha ngunit tumpak ang kanilang mga kilos. Ulat ng kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Andres. Normal ang presyon ng gas. Normal ang presyon ng pipeline. Handa na ang ignition system, ulat ng isang batang inhinyero. Mabuti. Simulan ang huling pagsusuri. Tumingin ako sa bintana. Sa isang sulok ng rig, may isang dambuhalang flare stack, ang chimenea para sa pagsunog ng gas. Kapag nag-apoy ang apoy mula sa chimeneyang iyon, tapos na ang lahat, ang pagsisikap ng 8 buwan ay magbubunga. Ang paghihintay ng 12 taon ay magwawakas. 10 minuto pa, umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa buong rig. Huminto sa pagtatrabaho ang mga manggagawa, nakatingin sa flare stack. 5 minuto pa, hinigpitan ko ang aking kamao. Dumadagundong ang puso ko. 1 minuto pa. Natahimik ang control tower. Tanging ang paghinga lang namin ang maririnig. 30 segundo. Hawak ni Andres ang mikropono. Pansin sa lahat ng tauhan. Simulan ang unang pag-aapoy ng flare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Pinindot ng isang inhinyero ang isang pindutan. 1 segundo, 2, 3. Mula sa tuktok ng flare stack, sumiklab ang isang apoy. Isang kulay kahel na apoy ang nagniningning sa asul na kalangitan. Maliit sa simula ngunit unti-unting lumaki, naging isang dambuhalang haligi ng apoy na umaabot sa langit. Tagumpay, sigaw ng inhinyero. Nagdiwang ang control tower. Nagyakapan ang lahat. May umiiyak, may tumatawa. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako at pinapanood ang apoy sa labas ng bintana, daan-daang bilyong dolyar. Ang yaman na hindi namin nagalaw sa loob ng 12 taon. Sa wakas, atin na ito. Direktor, lumapit sa akin si Andres. Congratulations po. Tiningnan ko siya at ang mga luhang pinigilan ko nang matagal ay bumuhos. Andres, salamat. Talaga. Nagkawatak-watak ang aking mga salita. Umiyak ako. Sa 54 na taon ng aking buhay, hindi pa ako umiyak ng ganito. Kahit noong nagtapos ako sa kolehiyo, kahit noong isinilang ang panganay kong anak. Ngunit ngayon, iba. Hindi lang ito isang tagumpay. Ang kalungkutan, ang pagkabigo, ang galit, at ang mga luha ng 12 taon ay sabay-sabay na lumabas. Inilagay ni Andres ang kanyang kamay sa aking balikat. Sige lang, iiyak nyo lang. Umiyak din kami. Namumula rin ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa buong rig. Tagalog, Ingles, lahat ay naghahalo. Nagawa natin, nagawa natin. May iwinawagayway na watawat ng Pilipinas. Ang mga watawat ay sumasayaw sa hangin. Noon, mula sa loudspeaker ng rig, isang musika ang umalingaw-ngaw. Ito ay ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang Magiliw. Tumayo ng tuwid ang mga Pilipinong manggagawa. May nagsimulang kumanta. Hindi isa o dalawa. Daan-daang boses ang nagsama-sama. Tiningnan ko sila. Ang mga taong ito ay nasa dagat sa loob ng 8 buwan, malayo sa kanilang pamilya, sa ilalim ng banta ng Tsina, nagtatrabaho ng 3 shift, 24 oras sa isang araw. Bakit nila ito ginawa? Tiyak na hindi lang dahil sa pera, dahil sa pagmamalaki, upang patunayan na kaya ng kanilang bansa, na gawin ang isang bagay na sinabi ng buong mundo na imposible at nagawa nila. Nang matapos ang pambansang awit ng Pilipinas, sumunod ang pambansang awit ng Malaysia at pagkatapos ay ang Brunei. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang pambansang awit ng 3 bansa. Kinanta ko ang pambansang awit ng Pilipinas. May bumara sa lalamunan ko, hindi ko makanta ng malinaw. Ngunit kumanta ako. Ang karagatang ito ay bumalik sa amin. Pagkatapos ng 12 taon. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong Timog Silangang Asya, deepwater gas field sa West Philippine Sea, matagumpay na naglabas ng unang daloy ng gas. Teknolohiyang Pilipino, ginawang posible ang imposible sa 8 buwan. Naglabas ng magkasanib na pahayag ng pagbati ang mga leader ng Pilipinas, Malaysia at Brunei. 47 milyong tao ang nanood ng live broadcast, isang record-breaking na numero sa kasaysayan ng rehiyon.
Sa mga kalsada ng Maynila, nagdiwang ang mga tao. Sa Kuala Lumpur, nagkaroon ng mga pagdiriwang. Sa Bandar Seri Begawan, lumabas ang mga tao sa kalsada na may hawak na watawat ng Pilipinas. Salamat Pilipinas! Salamat Pilipinas! Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong Timog Silangang Asya. Isang linggo pagkatapos, pumunta ako sa isang fishing village sa Palawan. Ang baryo na binisita ko, 12 taon na ang nakalipas. Sa unang survey, nagbago na ang baryo. May mga bagong gusaling itinayo, aspaltado na ang mga kalsada. Sa panahon ng pagtatayo ng rig, naging support base ito na nakatulong sa pag-unlad ng baryo. May hinahanap akong tao, si Mang Lito. Ang mangingisda na umiyak sa TV 12 taon na ang nakalipas na nagsabing 60 taon na siyang nangingisda doon. Nagtanong ako sa mga lokal at natagpuan ko ang kanyang bahay. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Kumatok ako. Sino yan? Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nakatayo doon. Mas matanda na siya, ngunit tiyak na siya iyon. Mang Lito? Oo. Pero sino ka? Pagkatapos ay nakilala niya ako. Ah, ikaw, yung taga-PEC 12 taon na ang nakalipas. Opo. Naalala niyo pa po ba ako? Siyempre. Paano ko makakalimutan? Sinabi mo na sa loob ng 5 taon magkakaroon na kami ng gas. Tumawa siya. Hindi ito isang mapanuyang tawa. Isang simpleng tawa lamang. Paumanhin po, inabot ng 12 taon. 12 taon? Hindi, umiling si Mang Lito. 8 buwan. Ginawa ng mga Pilipino sa 8 buwan. Pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Tingnan mo, sa dingding, nakadikit ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagkumpleto ng rig. Ang larawan ng watawat ng Pilipinas na iwinawagayway ay nakaprint ng malaki. Tinitingnan ko iyan araw-araw. Nagniningning ang mga mata ni Mang Lito. 50 taon, 50 taon bago ako nakapangisda ng payapa sa sarili kong dagat. Talaga po, hindi na pumupunta ang mga Tsino. Dati, 3 o 4 na beses sa isang linggo silang pumupunta. Ngayon, hindi na. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga barko ng Philippine Navy o sa rig, ngunit hindi na sila pumupunta. Itinuro ni Mang Lito ang bintana. Kahapon, nangingisda ako kasama ang apo ko. Wala kaming nakitang isang barkong Tsino. Malaya kaming naghagis ng lambat, malayang nangingisda. Namasa ang kanyang mga mata. Ilang taon na bago ko ito muling naranasan. Naantig din ako. Mang Lito, may gusto po ba kayong sabihin sa mga kapwa ninyo Pilipino na gumawa nito? Nag-isip si Mang Lito sandali at sinabi, "Salamat, talagang salamat." Hinigpitan niya ang aking kamay, isang magaspang at kulubot na kamay ng isang mangingisda. Kami ay maliliit na tao. Mga mangingisda, magsasaka, ordinaryong tao. Hindi namin alam ang politika, hindi namin alam ang mga internasyonal na issue. Gusto lang naming mangisda sa aming dagat. Opo. Ngunit walang tumulong sa amin. Hindi ang gobyerno, hindi ang ibang bansa. Lahat ay takot sa Tsina at umatras. Sabi ni Mang Lito na nanginginig ang boses. Ang mga Pilipino lang ang dumating. Ang Pilipinas lang ang tumulong. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginawa. Hindi ko alam kung anong napala ng Pilipinas, ngunit dumating sila. Tumingin siya sa larawan sa dingding. Sa tuwing nakikita ko ang watawat na ito, naiisip ko na sa mundong ito, mayroon pa ring mabubuting tao. May pag-asa pa rin. Hindi ako makapagsalita. Ngumiti si Mang Lito. Sabihin mo sa mga Pilipino na iyon na isang matandang mangingisda sa isang baryo sa Pilipinas ang nagdarasal araw-araw. Nagdarasal para umunlad ang Pilipinas, para maging ligtas ang mga Pilipino. Tumango ako. Ipaparating ko po. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila. Nakaupo ako sa aking opisina, nakatingin sa bintana. Tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Country code mula sa Tsina. Hello, Director Jose? Ako ito. Isang pamilyar na boses. Vice Presidente Wang Wei? Si Wang Wei ng CNOC. Ang taong nangutya sa TV 8 buwan na ang nakalipas na nagsabing hindi tatagal ng 5 buwan ang Pilipinas. Oo, ako nga. Tumawag ako para batiin ka. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Congratulations sa pagkumpleto ng rig. Nagawa ninyo sa 8 buwan. Kalmado ang boses ni Wang Wei. Walang panunuya o pangungutya.
Sa totoo lang, nagulat ako. Hindi ko alam na umabot na sa ganyang antas ang teknolohiya ng Pilipinas. 30 taon na rin ako sa industriyang ito. Alam ko kung ano ang isang deep water rig. Ang pagkumpleto nito sa lalim na 2,800 metro sa loob ng 8 buwan ay huminto siya sandali. Hindi ka pani-paniwala. Natulala ako. Sa opisyal na kapasidad, hindi ko maaaring sabihin ang mga salitang ito. Naiintindihan mo, hindi ba? Opo. Ngunit sa personal na antas, inaamin ko na ang mga Pilipino ay isang pambihirang lahi. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang telepono ng matagal at inamin din ng China. Kinutya ng China, nanuya, nagbanta. Sa huli, napilitan silang aminin na nagawa ito ng Pilipinas. Binuksan ko ang aking computer at nagsimulang magsulat. Isang liham para sa mga mamamayang Pilipino, para sa mamamayang Pilipino, ako, si Jose Reyes, mula sa Palawan Energy Corporation ng Pilipinas. Nagtrabaho ako sa larangan ng offshore engineering sa loob ng 28 taon at nabuhay sa mundong ito sa loob ng 14 taon. Sa lahat ng mga taong iyon, akala ko'y marami na akong nakita. Ngunit ang nakita ko sa nakalipas na 8 buwan ay ang pinakakahanga-hangang bagay sa aking buhay. Ito ay ang Pilipinas. Tapat kong inaamin na minamaliit ko ang Pilipinas. Akala ko kayo ay isang bansa lang na magaling sa turismo at BPO, isang sikat na destinasyon. Napakabobo ko. Ang Pilipinas ay isang bansa na may nangungunang teknolohiya sa offshore engineering sa mundo. Isang bansa na nagawa ang isang bagay na kahit ang China ay hindi magawa sa 8 buwan. Isang bansa na napilitang umurong ang isang superpower nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Ngunit ang mas kahanga-hanga kaysa sa teknolohiya ay ang mga mamamayang Pilipino. Naaalala ko si Andres Cruz, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Nang tanungin ko siya kung bakit niya tinanggap ang mapanganib na proyektong ito, sinabi niya sa akin, "Ang tatay ko ay isang welder na nagtrabaho para protektahan ang ating bayan. Sa mga mahihirap na panahon, walang tumulong sa amin. Ngayon, kami naman ang tutulong sa inyo." Naaalala ko ang 20 anyos na welder, si Leo Santos. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho, ngunit nagboluntaryo siyang pumunta sa dagat. Iniwan niya ang kanyang bagong kasal na asawa para manatili ng 8 buwan. Siya mismo ang nagtaas ng watawat ng Pilipinas sa tuktok ng rig. Naaalala ko ang 2,400 na Pilipinong manggagawa. Nagtrabaho sila 24 oras sa isang araw. Sa ilalim ng banta ng Chinese Coast Guard, hindi kailanman huminto. Idinikit nila ang mga larawan ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang mga helmet para magtrabaho. Ang mga taong iyon ay ang Pilipinas. Iyon ang inyong bansa. Mga mamamayang Pilipino, gusto kong itanong sa inyo, alam niyo ba kung gaano kadakila ang inyong bansa? Ang inyong teknolohiya ay nangunguna sa mundo. Ang inyong tiwala ay kayang yugyugin ng isang buong superpower. Kung gaano kahanga-hanga ang inyong mga tao, sa loob ng 12 taon, walang tumulong sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa, hindi ang mga kapitbahay. Lahat ay takot sa Tsina. Ngunit dumating ang Pilipinas. Ang Pilipinas lang ang dumating. Hindi ko alam kung bakit kayo dumating, hindi ko rin alam kung anong napala ng Pilipinas. Ngunit dumating kayo at nagtagumpay kayo. Ang ibinigay ng Pilipinas sa amin ay hindi 500 bilyong metro kubiko ng gas. Ito ay pag-asa. Pag-asa na ang isang maliit na bansa ay maaaring manindigan. Pag-asa na maaaring labanan ang pagiging arbitraryo ng malalakas. Pag-asa na sa mundong ito, mayroon pa ring mabubuting tao. Si Mang Lito, isang 63 anyos na mangingisda sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, ay araw-araw na nakatingin sa larawan ng watawat ng Pilipinas at nagdarasal. Nagdarasal siya para umunlad ang Pilipinas, para maging ligtas ang mga Pilipino. Ganoon din ang aking hangarin. Mga mamamayang Pilipino, ipagmalaki ninyo ang inyong bansa. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na nagawa ang isang bagay na sinabi ng buong mundo na imposible. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na alam kung paano manalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Kayo ay mga mamamayan ng isang bansang maliit, ngunit hindi kailanman pangkaraniwan. Mabuhay ang Pilipinas. Lubos na gumagalang, Jose Reyes.
Tinapos ko ang liham at tumingin sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Sa malayo, sa katimugang dagat, nakatayo pa rin ang rig, nag-aapoy pa rin ang apoy at iwinawagayway pa rin ang watawat ng Pilipinas. 8 buwan na ang nakalipas, sumuko na ako. Ngayon, iba na ang lahat. Ipinakita sa akin ng Pilipinas na kung hindi ka susuko, mayroong isang paraan na kung magkakasama tayo, kaya nating manalo. Ito ang katapusan ng nakaantig na kuwento na naranasan ng direktor mula sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibahagi ng malawakan ang kuwentong ito para mas marami pang malaman ang tunay na lakas ng Pilipinas. Isang Pilipinas na hindi natin alam, mas dakila kaysa sa ating inaakala. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat po.